Nasa kabinet si roommate. Just to be clear, the story I'm about to tell is not from my own experience. Gusto ko lang talaga i-share dahil natakot talaga ako nung kinwento ng friend ko ito. Okay, so long story short, I have this online friend na nag-aaral sa certain university sa Santa Mesa. So ayun na nga, nag-dorm sila ng friends niya, and yung style ng dorm is may 4 beds sa isang room tapos yung kitchen and comfort room is nasa labas pa ng mismong room nila. Since 4 na yung bed, obviously at some point may isa pang dadating para maging roommate nila. At first okay daw naman experiences nila sa dorm like no horror stories at all, and sobrang bait din daw ng landlady. Fast forward, habang nasa school daw sila, nag-message raw yung landlady nila na may mag-o-occupy na raw ng isang bed so magiging 4 na sila, and nasa dorm na raw yung bago. Make sure na i-welcome and sila na raw ang magsabi ng mga rules and regulations sa dorm. Pag-uwi nila, nandun na nga yung bago, pangalanan na lang natin itong Sean. First year din and journalism ang kurso niya. Natapos na ang first semester nila na wala namang kababalaghan na nangyari, pero during their second semester, napapansin nila na may something kay Sean kasi naririnig na lang daw nila umiiyak sa gabi. Double deck kasi yung beds kaya ramdam din nila yung alog ng higaan dahil sa hagulgol niya. Hindi na raw nila natiis, kinausap nila si Sean. Family and financial problems daw. Wala naman silang magawa so kinomfort na lang nila si Sean. Fast forward ulit, may 2 weeks vacation daw na binigay ang school nila so basically lahat sila uwi sa kanya-kanyang bahay. Nauna na raw umuwi tong friend ko and yung isang friend nila, so naiwan sa dorm yung isa pang friend nila and si Sean. Bale mag-i-stay pa sana ng 1 night si Sean and yung isang friend ng friend ko, tapos kinabukasan sana sila uwi. Nakatulog daw yung friend ng friend ko around 1 and nandun pa si Sean bago siya matulog. And then paggising niya around 4 p.m. na wala na raw si Sean sa kwarto pero nandun pa rin yung bag na inimpake ni Sean. Pag-open niya ng phone niya, nakita niya message ni Sean sa kanya. Pasuyo naman siya palock ng kabinet, nandyan sa drawer sa lamesa. Nakalimutan ko kasi i-lock, umuwi na ako. Pasensya na rin pala hindi na ako nakapagsabi, minadali kasi ako ni mama. So nagmadali na rin si Shea para umuwi kasi ayaw naman niya matulog mag-isa sa dorm. Medyo nainis pa nga raw si Shea kasi iniwan siya kahit pa nagsabi naman daw. So ayun na nga, sinunod niya bilin ni Sean na i-lock yung kabinet and umuwi na siya sa kanila. Kalagitnaan ng bakasyon nila, nag-message yung landlady nila na bakit hindi raw nilinis yung dorm bago umalis, may masangsang na amoy raw sa dorm nila at nagrereklamo na yung ibang tenants. Nagtaka naman sila kasi malinis naman yung dorm nung umalis sila, even si Shea nag-confirm na malinis since siya yung last na umalis. Hindi na raw nakatiis yung landlady nila, pinasok daw yung dorm tapos sobrang baho na raw talaga pero malinis naman yung dorm. Hanggang sa makalapit sa kabinet, doon nang gagaling yung amoy. Nag-message ulit yung landlady and nagtanong kung sino raw ang may susi sa kabinet kasi doon daw galing yung amoy. Wala raw silang choice kundi bumalik sa dorm para mag-sorry personally sa landlady and para ma-open yung kabinet since na kay Shea yung susi. Pag-open nila ng kabinet, halos di na raw sila nakagalaw sa nakita nila. Nasa loob si Sean. Patay na. Tumawag ng ambulansya yung landlady pero may dumating din na mga pulis. Lahat daw sila in-interview regarding sa nangyari and mas natagalan yung interview kay Shea dahil siya ang last na kasama. Pinabasa raw ni Shea yung message ni Sean sa kanya that day and minark as suicide yung case. Until now, natatakot pa rin daw yung friend ko and yung friends niya. Di raw mawala sa isip nila yung mukha ni Sean sa kabinet. Dilat yung mata at nakanganga. Probably, namatay siya sa gutom kasi halos 3 days na lang before mag-end yung vacation nila noon so basically almost 2 weeks na siyang nasa loob ng kabinet. No food, no water, no anything at all.